Alam mo ba na ang storytelling o ang pagbabahagi ng kwento ay isa sa pinakamakapangyarihang sandata sa marketing sa panahon ngayon na parang bumabaha ng impormasyon sa social media? Ang mga kwento ang nagbibigay buhay at kulay sa mga post mo. Hindi lang basta napapansin ang brand mo, kundi talagang naaalala ka ng audience mo. At dito nagsisimula ang tunay na koneksyon. Bakit nga ba mahalaga ang storytelling sa marketing? Simple lang. Mas madaling tandaan ng tao ang kwento kaysa sa listahan ng facts o puro impormasyon lang. Kapag may narinig o nabasang magandang kwento, mas nagtatagal ito sa memorya nila. Bukod dito, ang kwento ay nakakapagpatatag ng tiwala. Kapag naramdaman ng customers na may tunay kang pinanggagalingan at hindi lang basta nagbebenta, mas nagiging bukas sila sa brand mo. Isipin mo na lang ang isang maliit na coffee shop. Pwede nilang i-post ang kanilang menu, pero mas malakas ang dating kung ibabahagi nila ang kanilang kwento, kung paano sila nagsimula, yung pasyon nila para sa kape, at ang desire nilang gumawa ng komunidad. Halimbawa, nagsimula kami sa isang maliit na mesa at isang lumang espresso machine. Hindi namin alam kung paano tatanggapin ng mga tao ang aming kape. Pero araw-araw kaming nagising ng maaga, nagbukas ng pinto at naghintay. Hanggang isang araw, dumami na ang mga suki naming estudyante at manggagawa. Ngayon, bawat tasa na nilalabas namin ay may kasamang kwento, ng pangarap, tiyaga at malasakit. Dahil sa ganitong uri ng storytelling, hindi lang produkto ang nabebenta, kundi pati emosyon at koneksyon. Mas nagiging bahagi ng kwento ang customers mo. Nararamdaman nilang importante sila at kasali sa iyong journey. Paano nga ba isasama ang storytelling sa iyong Facebook posts? Heto ang ilang epektibong teknik. 1. Magsimula sa hook. Para kang nagsusulat ng nobela. Dapat makuha mo agad ang pansin ng audience sa unang linya pa lang. Pwede kang magtanong, naalala mo pa ba ang unang beses mong uminom ng kape? O kaya mag-share ng kakaibang fact. Alam mo bang ang unang espresso machine namin ay second hand lang? 2. Maging authentic. Mas gusto ng audience ang totoong karanasan kaysa generic na content. Kung may personal kang pinagdaanan, halimbawa, kung paano ka natutong gumawa ng perfect latte art dahil sa paulit-ulit na pagkakamali, ibahagi mo ito. Ang mga ganitong kwento ay relatable at nagpapakita na tao ka rin na marunong sumubok at matuto. 3. I-highlight ang conflict at resolution. Lahat ng kwento ay mas exciting kapag may pagsubok at tagumpay. Halimbawa, noong una, halos walang bumibili sa amin tuwing umaga. Pero di kami sumuko. Nagbigay kami ng libreng sample at sinubukan naming kilalanin ang bawat customer. Unti-unti, dumami rin ang aming suki. Ipaliwanag kung paano mo nalampasan ang pagsubok at kung anong aral dito. 4. Gumamit ng visuals. Mahalaga ang mga larawan at video para mas maging buhay ang iyong kwento. Mag-post ng larawan ng unang araw ng shop nyo o kaya video ng paggawa mo ng signature coffee drink habang ikinukwento mo ang proseso. Ang mga visuals ay nakakatulong para mas maramdaman ng audience ang emosyon ng iyong kwento. 5. Laging may call to action. Huwag kalimutan na bawat kwento ay dapat may layunin. Halimbawa, matapos mong ibahagi kung paano kayo nagsimula, pwede mong sabihin, may kwento ka rin ba tungkol sa pagsisimula? Share mo naman dito sa comments. O kaya, bisita ka sa aming cafe para maging parte ka rin ng aming kwento. 6. Hikayatin ang engagement. Anyayahan ang audience na magkwento rin sila base sa post mo. Halimbawa, ano ang pinaka-memorable mong coffee moment? I-share mo dito. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng mas malalim na community feeling at mas maraming nagkakaroon ng interest sa page mo. Narito pa ang ilang dagdag na halimbawa para mas maintindihan. Kung ikaw ay isang plantito/playan-lantitay businesses o kolapay. Nagsimula akong magtanim para lang makaiwas sa stress noong pandemic. Pero habang lumalaki ang collection ko, napansin kong mas sumaya ako dahil dito ko natutunan mag-alaga. Hindi lang halaman kundi pati sarili ko. Para sa pet shop, si Max, ang aming rescue dog, ay dati takot sa tao. Pero dahil sa tiyaga at pagmamahal,
natutunan niyang magtiwala ulit. Ngayon siya na ang pinakamasayahing aso dito sa shop. Sa bawat kwentong ibinabahagi mo, hindi lang basta impormasyon o produkto ang ipinararating mo, kundi karanasan at emosyonal na koneksyon. Kaya't gawing bahagi ng iyong social media strategy ang storytelling. Tandaan, ang kwento mo, kahit gaano kasimple, ay may kapangyarihang magbigay inspirasyon, magturo at magpakita ng tunay na pagkatao ng iyong brand. Sa digital age ngayon, ito na talaga ang susi para mapansin at mahalin ka ng audience mo.